Hala, demand letter, pinadala doon sa HR ng kumpanyang pinapasukan ng isang nagkautang na hindi nakabayad. Tama ba o legal ang ganitong klaseng pamamaraan ng paniningil ng mga online loan apps? Tara, pag-usapan natin. Pero bago natin simulan, ay maglalambing po muna ako sa inyo na pakisuportahan po at paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyong video ito ay malaking tulong po ang simpleng pag-like, malaking tulong po ang simpleng pag-share, at para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps, ay pakihit lang po ang notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online lending apps. Ako po ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang abusive at fair debt collection practices ng mga online lending apps. At hindi rin po ako nangungusimpe na huwag magbayad ng utang. At hindi rin po ako abogado. Ako po'y simpleng mamamayan na nagre-report lang din po sa mga ahensya ng gobyerno sa mga abusive and fair debt collection practices na ginagawa ng mga online lending apps. Okay? Ito po yung tanong. Boss Idol, baka magtalakay mo naman, boss, yung OLA na ang pangalan ay Peso Cash. Ayon sa kanya, ha? Allegedly. May letter po kasing dumating sa HR na pinagtatrabahuhan ko. Tama po bang sabihin nilang may utang ako sa kanila? Okay, linawin lang po natin, no? Ang demand letter po ay isa lamang pong pagpapaalala o reminder na yung isang lending company o kung sino man po yung nagpautang ay naniningil na. Karapatan po nila yon. Okay? Karapatan nila magpadala ng demand letter doon sa nagkautang para masingil. Pero, yung ganitong klase ng senaryo o ganitong klase ng sitwasyon ay hindi po dapat ginagawa ng isang lending company o ng mga online lending apps ang pagpapadala ng demand letter doon sa HR. Medyo ano lang ako, no? Hindi lang po sa Peso Cash na tinutukoy niya, lahat po ng mga lending companies, financing companies, or ng mga online loan apps, ay hindi po yan yung alam kong tamang paraan ng pagpapadala ng demand letter. Kasi, that's, lalabag po yan sa data privacy. Kasi syempre may usapan po kayo na kayo lamang lender at borrower ang nakakaalam ng utang na yan. So, ano ba ibig sabihin ng nagpautang na ito, ng ulan na ito, bakit dinaan sa HR? Ako, may opinion ng mga kadyani. They are trying to shame, debt shaming, ika nga, yung tao na hindi nakapagbayad. Isa iyan sa mga unfair debt collection practices na ginagawa ng mga online lending apps. Magpapadala ng demand letter sa kung kani-kanino na hindi naman involved doon sa nagkautang. Sabi natin may trabaho siya at meron siyang kumpanya pinapasukan. Hindi naman po legal yung pagpapadala ng demand letter doon sa HR o doon sa kumpanya pinapasukan niya. Even the employer na ini-email nila, even the supervisor na ini-email nila, tinetext ng mga online lending app agent, is maling paraan po yan ng paniningil. Ulitin ko, ha, ang demand letter po is dapat doon lamang sa nagkautang at hindi doon sa company o doon sa mga kasama niya sa trabaho. Kasi privacy po yan, no? Lalabag sila sa data privacy. Ngayon, baka ang intention nun is yun nga, ipahiya. Pagkatapos, syempre, ano mangyayari kung sakasakaling pinapadalhan ng demand letter yung company o yung HR? Syempre, magkakaroon siya ng action dyan na kakausapin yung empleyado. Yan yung nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng problema doon sa trabaho o doon sa kumpanya. May mga instances po akong naging experience sa mga nakausap ko by the past few years na tinatawagan daw yung employer, tinatawagan yung may-ari, tinatawagan yung mga bisor. Kaya nangyayari, yung tao na nagkautang, natatanggal sa trabaho, na which is nakakalungkot pong sitwasyon na kung saan is, imbis na mabayaran, ayun yung mali, no? Imbis na mabayaran yung utang, matatanggal sa trabaho. Ngayon, ano mangyayari? Saan kukuha ng pambayad yung tao doon sa maling pamamaraan ng pagpapadala ng demand letter? At yung pagtawag sa mga bossing, lalong-lalo na kung nakasave doon sa mga cellphones ninyo, yung mga contacts niyo ng boss ninyo, di ba? Paano kung medyo dikit kayo, yung kumbaga is, parang kumbaga sa trabaho is, ikaw yung laging nauutusan, ikaw yung laging nakikita, ikaw yung laging napagkakatiwalaan kahit paano. Di ba? Kapag ako, may boss ako na nasa phone ko yung number niya, siya tinawagan, di ba? Maiirita yung boss ko, maiirita yung employer ko, maiirita yung HR. Kaya minsan nagkakaroon tuloy na desisyon na imbis sa tulungan ng company, yung empleyado,
tinatanggal. Meron ako nakausap niya 2 years ago. Nagtatrabaho siya sa isang gasoline station. No, share ko lang sa inyo para medyo magkaroon kayo ng tag doon ng info na medyo makatutulong sa inyo kung sakaling mangyari. Nagkaroon ng problema. Tinawagan yung boss nga niya doon sa gas station. Hanggang sa nangyari, imbis na makatulong sa kanya yung paniningil, natanggal po siya sa trabaho. Nakakalungkot na. Sabi ko, kung natanggal ka sa trabaho, ito gawin mo. Pwede ka mag-file sa national, sa NLRC, di ba? Na yun sa National Licensing and Regulatory Commission, and then sa DOLE. Kung kayo ay natanggal dahil sa dahilan hindi kayo nakabayad ng utang lamang. At walang kinalaman doon sa personal ninyong pamumuhay o sa personal ninyong utang. Kasi hindi naman yan. Dapat ang gawin na lang ng company para sa akin is tulungan na lang na i-report yung mga abusive and fair debt collection practices ng mga OLA na iyan. Di ba? Tulungan na mag-file kasi kung mayroon silang legal department, pwede sila text, mag-email doon sa lending company na yan ng cease and desist order. Pwede naman yun na utusan na wag silang dahil sa simula pa lang o sa umpisa pa lang is hindi naman alam nung HR o ng employer na may utang yung empleyado nila doon sa company na yan. Kasi kadalasan sa mga yan, tatanungin lang kung may trabaho ka. Tapos pag nakuha ng number ng company o ng email ng company, i-chat nila pagka nagka-problema sa pagpapautang doon sa paniningil. Di ba? Hindi mo na di-disclose o kinakausap mismo yung company o yung HR na eto bang tao to, dito pa talaga nagtatrabaho. Baka may mga ibang dyan, yung kumbaga parang magkaroon sila ng credit investigation, baka kasi mamaya hindi na makapagbayad dahil sa dami ng utang o kaya ganito, something may mga loans or something na syempre labas na yung company. Pero syempre, mag-imbestiga pa rin kung talaga bang may kakayahan yung taong yun na magbayad ng utang. Hindi ko sinasabing kunin lahat yung info ha. Sinasabi ko is dapat hindi tinatawagan agad-agad. Kasi nga, debt shaming na yan pagka nakapagpadala sila ng demand letter using the demand letter pinadala sa HR. Kasi panggugulo na rin yan eh. Kung matanggal nga sa trabaho, mas malaking problema. Ulitin ko. Kasi nga yan, lahat ng mga OLA, mga karamihan sa mga OLA, 80 to 90%, talagang lumalabag sa unfair debt collection practices. Taon na eh, no? Diba? 2019, nagsimula pa unti-unti. 2020, naging talamak dahil sa nagkaroon ng pandemic at nagkaroon ng mga lockdowns. At yun nga, ang naging gawa ng iba, mangutang sa mga online. Kaya yun, nagsulputan ng husto ang mga online apps na lumalabag sa unfair debt collection practices. At ito na, kung kayo makaranas niyan, save nyo yung demand letter na pinadala sa HR. Then, file a complaint. Data privacy po yan. Sa NPC, sa National Privacy Commission, ilapit nyo at idulog nyo sa NPC, sa PNP, sa NBI, sa PAOK. Makakatulong po sila at bibigyan nila kayo ng tamang informasyon o kung tamang gawin para just makapaglabag sa unfair debt collection practices na ginagawa ng mga online lending apps. So, sana nakatulong ang video ito. Muli, maraming po salamat sa ulitin.